Papuri po sa ating Panginoon. Our God is good. Sa kahit na anong sitwasyon ng ating buhay, no, laging mabuti ang ating Panginoon. So nararapat lamang na siya'y ating maitaas at mapupurihan. Amen? Okay. So sino po dito ang mahilig mag-ampon? Alam ba, hindi lang tao, mag-ampon ng pusa, ng aso, di ba? Yung may nakikita, lalo na pag pet lover ka, tapos may nakikita kang pakalat-kalat na pusa, na aso dyan sa ano, tapos, syempre naaawa ka, gusto mo siyang, alam mo wala siyang mapupuntahan, kaya ang gagawin mo, iuuwi mo siya, at pakakainin mo, bibigyan mo ng tulugan, di po ba? Kapag inampun mo ang isang pet o ang isang hayop, ibibigay mo sa kanya lahat ng kung anong meron ka. Amen po ba? At minsan, ang nakakalungkot, ang tingin ng, lalo na sa mga karamihan sa mga tao, no, ang pangit ng pagtingin nila sa word na ampon. Amen? Akala nila pag sinabing ampon ka, ang lungkot-lungkot ng buhay mo. Amen po ba? Parang ang lungkot-lungkot naman pag sinabing ampon ako. Pero alam niyo po ba, in the Bible, ang pagiging ampon ay hindi nakakalungkot. Amen? Ayan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. The gift of being adopted as a child of God. Hallelujah. So, mga ampon pala tayo. Amen po? Mga ampon pala tayo ni Lord. Samahan niyo po ako sa book of Galatians, chapter 4, verse 4 hanggang 5. Amen. Ang sabi po dyan, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. So, those who come to Christ by faith are freed from slavery to the law, as well as to our sinfulness, and are also adopted by God as His own children. Tayo po, mga kapatid, ay inampon ng ating Panginoong Diyos. Nang dahil sa kanyang matinding pag-ibig sa tao, sa sanlibutan, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, John 3:16, no, ang kanyang kaisa-isang anak. At ang sabi po dito, when time has fully come, nung dumating na ang takdang panahon, ang tamang panahon, hindi yung kay Yaya Dab yung panahon na yun, yung tamang panahon na naaayon sa kalooban ng Diyos, pinadala niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng isang babae. So, what is the gift of being adopted as a child of God? Ano ba ang regalo ng isang inampon ng Panginoon? Unang-una po, freedom from sin. Ang sabi po dyan sa verse 5, to redeem those under the law. Di ba po, sabi po sa verse 5, basahin po natin ulit yung verse 4, but when the set time had fully come, God sent His Son born of a woman, born under the law, to redeem those under the law. Ang isa sa mga regalo sa atin ng Panginoon ay ang pagpapalaya niya sa atin sa kasalanan. Pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para iligtas tayo, para tubusin tayo from the word redeem, tubusin tayo sa kasalanan kasi nakasangla eh. So anong kailangan gawin ng Panginoon? Tubusin tayo sa magkanong halaga? A priceless price. Wala pong halaga ang Panginoong Jesus. Sapagkat ang kanyang halaga ay yung buhay niya, walang makakapagbigay sa atin kung magkano. Dahil the best ang halaga ng Panginoon. Ibang klase ang value ng Panginoong Jesus. And the gift of salvation na binigay sa atin ng Diyos,
Number 1 po is yung regalo na ng pagiging anak ng Diyos ay palayain tayo sa kasalanan. And number 2 po is to be His hire o tagapagmana. Kung babasahin niyo po yung kabuuan ng book of Galatians chapter 4, tinutukoy po dyan yung pagiging tagapagmana natin. Nung dumating na po ang tamang panahon na tayo ay pamamanahan na ng Diyos, gusto na nang ibigay ng Diyos sa atin ang karapatan, ang pagkakaroon natin ng karapatan na maging anak ng Diyos, ipinadala na niya ang kanyang kaisa-isang anak. Para makamtan natin ang pagiging isang anak niya. That we might receive adoption to sonship. Because the moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, John 1:12, binigyan ka na niya ng karapatan na maging anak niya. Do you receive Jesus as your Lord and Savior? Congratulations, you are the Son of God. Anak ka na ng Diyos. Balakpakan po natin si Lord. Nabanggit ko kanina yung pagiging ampon, no? Ang sabi, hindi po nakakalungkot ang pagiging ampon kasi the moment na inampon ka ng isang tao, nagkakaroon ka na ng karapatan sa lahat ng kung anong meron sa mga ari-arian niya. Galing lang po akong Cavite, namatay po yung tita ko, kung saan siya yung nag-alaga at umampon sa kapatid ko pong bunso. So hindi po akong bunso, may kapatid pa po ako. No? So 4 po talaga kaming magkakapatid. Pagkapanganak nung bunso kong kapatid, no, medyo mahabang kwento, pero inampun siya ng tita ko na walang anak. No? So ngayon po, January 1, namatay yung tatay niya, yung tito ko. Tapos ngayon, December 20, namatay yung tita ko. So, technically, legally speaking, dahil legal siyang anak, no, legally speaking, wala na siyang nanay, wala na siyang tatay. Pero alam niyo po, lahat ng meron ng tita ko na yon, mapupunta sa kanya. Dahil nakapag-ibig yung bahay nila, yung hinuhulugan na bahay ng tita ko, automatic sa kanya na. So napamanahan siya. Lahat ng ari-arian ng tita ko na meron siya, mapupunta lahat sa kanya kasi legal siyang anak eh. Inampon kasi siya. So nakakalungkot po bang maging ampon? Hindi. Huwag po kayong malulungkot kung may maririnig kayo na ampon ka naman, hindi nakakalungkot yun. Hindi nakakalungkot yun. Kasi ampon din tayo ni Lord. Amen? Inadapt tayo ni Lord. Ni-redeem tayo ni Lord. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, He redeemed us. And God wants you to receive the best gift. And also, yung gift ng pagiging tagapagmana. Tagapagmana ng lahat ng ari-arian na meron ng Diyos. He is the King of Kings. Mayaman ang ating Diyos. Kaya kung sa tingin mo, ang sitwasyon mo, mahirap, huwag kang mag-alala kapatid, mayaman ang iyong Ama. Amen? Mayaman ang Diyos Ama natin. Huwag kang malungkot kung, ay wala akong handa ngayong Pasko at saka bagong taon. Hindi mangyayari yon. Magbibigay at magbibigay ang Diyos ng ihahanda mo ngayong Pasko at bagong taon. Lalo na yung kumukumpleto ng simbang gabi, ay sinasabi ko sa iyo, God will fulfill all your prayers. God will fulfill all your wishes to the Lord. All your hopes to the Lord, He will fulfill it, lalo na kung will ng Panginoon. Amen? So wala pong imposible sa ating Panginoon, lalo na kung ikaw ay anak na niya. Mahirap po bang maging anak ng Diyos? Hindi. Ano bang gagawin mo para maging anak ng Diyos? You only need faith and believe that He is the Son of God, that He died on the cross for your sins. No, kailangan lang nating manampalataya sa ating Panginoon. When we come to faith in Christ, our debts are canceled. We are given a new name. Binigyan ka ng bagong pangalan. Kagaya ni Jacob. Anong pangalan ni Jacob? Magnanakaw. 'Di ba? Mapanlinlang. Nung inagaw niya ang karapatan ng pagiging panganay ni Esau, ang pangit na ng pangalan ni Jacob. Ang pangit ng kanyang lumang pagkatao, parang tayo noon, bago natin nakilala si Lord. Ang pangit ng ating pagkatao noon.
Pero binigyan niya tayo ng, the moment na inaccept natin si Lord as our Lord and Savior, binigyan niya tayo ng bagong pangalan. Si Jacob was given a new name, that is Israel. Amen? Binigyan ng bagong pangalan si Jacob. At ganun ka din. Ganun din ako. Binigyan niya tayo ng bagong pangalan. At ang pinaka-the best na pangalan na binigay sa atin ng Panginoon is a son and a children of God. Amen? Anak ka ng Diyos, tagapagmana ka. No? So talo pa natin ang anak ni Henry C. Yung pinakamayaman dito, kung sino man yung pinakamayaman sa buong mundo, walang-wala yan dahil anak tayo ng pinakamayaman na hari ng mga hari. Amen? So, and we are given all the rights that heirs of God possess. One difference from all the other things, no? God thinks they will make worthy hires. God adopts people who are completely unworthy because He adopts on the basis of His grace. By His grace, no, dahil sa biyaya ng ating Panginoon, we are adopt. Naampun tayo ng Panginoon. At dahil inampun tayo ng Diyos, inadapt tayo ng Panginoon, minahal niya tayo, inangkin tayo ng Panginoon, tinubos tayo ng Panginoon, lahat ng meron ang Diyos, meron ka na din, kapatid. So i-claim mo yan, no? Yung kagalingan, i-claim mo ang kagalingan, kapatid. Yung prosperity, you need to claim the prosperity that God has given us. Binigyan na tayo ng Panginoon. God provides. He provides everything, even His Son. His only Son. So this Christmas, no? Ngayong Pasko, what is the true essence of Christmas? Laging sinasabi dito tuwing simbang gabi, ano nga ba simula nung day 1, no? Yung pinakaunang gabi natin, pinag-usapan, ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng Pasko? Ikaw ba? Patungkol ba sa'yo? Hindi. Every Christmas, we celebrate Jesus. We acknowledge the born of Jesus Christ. He needs to be born para maako niya tayo, para ma-adapt niya tayo, para maangkin natin kung ano ang meron ang Panginoong Jesus. He loves you so much that He needs, no, to follow God, to follow the Father. Kailangan niyang maborn into human para i-save tayo in the spirit. Kasi patay ang ating espiritu because of sin. But He needs to born into human for us to be saved in spirit. Amen? Kailangan nating maligtas eh. Yung espiritu natin kailangan mailigtas para hindi tayo mapunta sa impyerno. So, you ask yourself today, no, anak na ba talaga ako ng Diyos? Tinanggap ko na ba talaga siya bilang aking Diyos at tagapagligtas, bilang aking Ama? Am I doing the true essence of Christmas? So mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. No? Hindi lang ito patungkol sa atin. Kailangang i-share din natin ito. Sana bukas ng gabi puno to. Kasi i-share natin sa kanila kung gaano ka-importante ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Masaya ang puso ko, kami ni Brother Dong, na yung tita ko namatay na tumanggap sa Panginoon. Naghihingalo siya sa ospital, ang tanging na ano lang niya is nakakarinig siya. Nag-church na sila dati pero hindi talaga ganun kaano. Kaya pinamessage kami sa kanya through voice message kasi nasa ospital siya. Nakakarinig pa siya. Nag-leave ako ng message, nag-leave si Brother Dong ng message, pinatanggap niya yung tita ko. At yung kwento ng mga nagbabantay sa kanya, yung pinsan ko, ang sabi niya, nung narinig niya daw yung boses ni Dong, nagre-respond siya. So nagre-respond siya, as in parang tinatanggap niya talaga. Kasi pinakinggan ko yung message ni Brother Dong sa phone. Talagang pinatanggap niya. At talagang, kasi gusto niya si Roger pag umuwi kami ng Cavite. Kasi mahilig sila magluto. Tapos si Dong kasi, feeling close agad eh. Di ba? So, feeling close agad kahit saan naman magpunta yan eh. So, gusto siya ng mga kamag-anak ko doon. So, yung tita ko na yun na namatay, paborito rin siya noon pag nasa Cavite siya. So, talagang, nung pinarinig sa kanya yung message ng pagtanggap, yung tita ko tumanggap bago siya nawala ng hininga. So God is good, no? At I encourage you tonight,
No, kanina din, bago din ako umalis doon, nag-share ako sa kanila, sa mga pinsan ko, kasi nagtatanong sila about saan ba mapupunta, si ganito. So, nag-share po ako sa kanila. Huwag nating antayin na maghihingalo ang isang tao bago ka mag-share. May kamag-anak ka, may kapitbahay ka, pwede ba pag uwi mo o kinabukasan, sharean mo, dali mo dito bukas ng gabi? Pwede po ba? Pwede po ba yon? Pwede po ba na iparinig natin sa kanila ang magandang balita na si Jesus namatay, isinilang, namatay at muling nabuhay para sa atin? Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Napakaiksi lang po ng mensahe. Pero alam ko po, and I am praying, na mag-impact ito sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Na maikli lang po ang buhay. We need Jesus in our lives. No? Kailangan, tsaka huwag tayong maging makasarili na tayo lang ang makarinig ng mga ganitong klase ng salita, ng Word of God, ng magandang balita. Kasi si Jesus, nung umalis siya, talagang binili niya sa mga disciple niya na humayo kayo at ipamalita ninyo ang magandang balita. Tayo, we are the instruments. No? Gagamitin ka, kapatid, ng Panginoon para ma-reach yung mga taong hindi pa nakakakilala. No? Ang daming yung mga bata dyan, pakalat-kalat lang yan, pero yung mga yan, kaluluwa yan. Amen? Yung mga kapitbahay mo dyan, kaklase mo, yung kaaway mo, imbitahin mo. Amen? Magulang mo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, huwag mong hintayin na maghihingalo yan bago mo pa sharean. Kailangan, kahit nakakahiya, alisin na natin yung hiya natin pagdating sa pag-share ng gospel. Never na nakakahiya si Lord. Huwag nating ikahiya ang Panginoong Jesus. Sapagkat siya, tinanggap niya lahat ng kahihiyan sa krus ng Kalbaryo para lang i-redeem tayo sa kasalanan. Ganun niya tayo kamahal. So pahalagahan natin ang kaligtasan, ang gift na natanggap natin. Yan ang the best gift na lagi nating matatanggap at matatanggap. The gift of life, the everlasting life that comes from the Lord. Amen? So lahat po tayo yumuko at manalangin. Kung ikaw, bago ka sa lugar na ito, first time mo ngayon, you are blessed at hindi aksidente na nandito ka. May plano ang Diyos sa buhay mo. Gusto ng Diyos, maranasan mo. Gusto ng Diyos na i-adapt ka to His family. You are the part of God's family. You will be forever part of God's family. When the time that God adopt us, we are forever part of His family. So if you are first time in this church, no, you need Jesus. You only need to accept Jesus in your life to become His children. Sumunod ka sa aking panalangin, Panginoong Jesus. Maraming salamat dahil ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po na ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran at nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Maghari ka sa aking buhay. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Nakikita mo ang puso, ang buhay ng bawat anak mo nandito ngayong gabi. And sabi mo nga sa iyong salitang, sino mang tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas ay binibigyan mo ng karapatan na maging anak ng Diyos. And we are a child of God. Thank you because you love us. Thank you because you adopt us, Panginoon. Thank you for all the things that you have done, especially what you've done on the cross. Thank you, Lord God. You are our Lord, our Jehovah Jireh, our Elohim. Hallelujah.
kataas-taasang Diyos. Maraming salamat po. And we acknowledge you in this evening. We worship you and we accept you, especially the presence of the Holy Spirit. We believe the Holy Spirit is here at hinihipo niya ang puso ng bawat isa. Maraming salamat po. We magnify your name. We honor you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord.